konsepto ng mga negosyo ang irarampa namin ngayong Sabado. Talas ng isip, naging kitang hitik na hitik. Siyempre, G! Tag-ulan na at labada nyo ba ay tambak? Huwag mag-alala dahil may washing machine for rent na. Madali siyang makonta. Pag gusto mong gumamit paggabi, may panggabi din. Laking tulong talaga, lalo sa mamis na katulad. Abot kaya talaga, sulit. 1 kilometer to 2 kilometer talaga nakakapag-deliver kami. 150 hanggang 250, depende sa location. Meron kami sa Calamba, sa Los Baños, saka sa Bae. Sa ate ko, sa Masbate, tinuruan ko din na magpa-rental ng ganyan. Ang patok at all-time favorite comfort food ng mga Pinoy may bagong twist. Masarap at saka pasok sa panlasa. Paborito ng apo ko to eh. Kaya lagi siya nagpapabili. Naubusan sila ng noodles. Naisip nila, toge. Kung ano yung lasa na inanon ng lola ko, yun pa rin, minentain namin yun. Kompletos recados, hindi mininos. Kakaibang date idea o bonding activity para sa pamilya o barkada sa basahan. Making kakasaka ba? Nakakita ko ng nag-rug topping. Bumili ako ng isang set. Naging parang hobby ko nung pandemic. Umabot kami pagka mga normal season, 5 digits a month. Pagka peak season, kayang umabot ng 6 digits a month. Net na. Lahat na yan sa Pera Paraan. It's Saturday! Laba-laba day! Diba? Nako, kailangan maglaba na tayo. Yun, naku, eto may mga kamarites tayo. Maglalaba tayo. Masarap maglaba pag may kamarites. Elegant ka. Laba tayo. Buti na lang at may mga malakas patulo dito ng ng tubig. Asan ba? Wala akong sabon. Kaya may sabon. Eto, sabon. Ayan. Ay, masarap maglaba pagka dire-diretso yung tubig, di ba? Wala ka inaalalang bill. Wala pong babayaran. Walang babayaran, di ba? Ayan. Ay, naku, nakakangawit na. Alam niyo, nakakangawit din maglaba, ha? Masakit sa balakang, masakit dito. So, para kahit Masakit sa gusto mo pa, likod. masakit sa likod. Ganyan, akala niyo ba madali maglaba? Nako, di ba, solve na problema natin. Alam niyo ba, may nakilala akong negosyante. Si Christian. Pinaparenta niya ang kanyang washing machine ng buong araw sa halagang 150 to 200 pesos sa isang araw. Talaga, ha? Pwede niya natin parenta, sabay-sabay na tayo. Hati-hati tayo. Kaya, papuntahin na natin dito si Christian. Tara! Yan na! Magic! Akalain mo nakarating dito sa ilog ng Indang. Di naman maghahawa-hawa to. Pwede. Yan. Para sa mga kapwa kunanay at mga kumari natin mula sa bayan ng Santa Cruz, Laguna, well, kayo na ang pinagpala sa babaeng lahat. Dahil ang negosyong washing machine rental ni Christian, pwedeng-pwede niyong i-avail anytime, any day. All thanks to Mama Ruby na dahilan ng pagbili ng washing machine ni Christian. Nakapag-ipon kami ng kapatid ko kasi yung nanay ko nahihirapan maglaba mano-mano. Kaya naisipan namin na ibili siya ng washing machine. Ang washing machine na for family use, ginagamit na rin ng kanilang extended family. Sharing is caring, yarn. Eh yung tiyahin ko, kasi magkalapit bahay lang naman kami. Sabi niya, Christian, pahiram naman ang washing mo. Babayaran na lang kita. Ay, pinahiram ko kasi tiyahin ko naman. Hindi naman totally paarkila yung Tapos pagkuha ko ng washing, pagtapos niya, binayaran niya ako. Mga halagang 100 pesos lang, gano'n. Sabi ko, try kaya natin ilagay ng paarkila. Tapos yung kaibigan ng kapatid ko, nagsabi na mag-aarkila din. Doon nagsimula. Hey, nagsimulang magparenta ng washing machine si Christian noong December 2016. Makalipas ang 2 buwan, nakabili siya ng panibagong washing machine. Hanggang kada buwan, nasundan na ito ng paisa-isang bili. 100 hanggang 120 pesos lang ang renta kada araw noon. Pero makalipas ang ilang buwan, noong marami na ang nagre-renta at gumagamit, unti-unti na nagkakaroon ng sira ang mga washing machine. Kadalasan sira niya, yung mga timer, bawal kasi ibalik yun. Minsan na paglalaro ng bata, binaginaganong ganon. Kaya nasisira yung timer niya, tsaka yung sa kalimitan yung sa dryer. Kasi yun lagi ang na batak ang gabitin, yun lagi ang nasisira. Minsan gumagas kami ng pinakamababa na, sa labor pa lang kasi 300 na. Tapos sa pyesa pa, kaya nag-rent siya ng 500 to 1,000 plus sa isang sira pa lang yun.
Kahit palugi, hindi pa rin nila pinababayaran sa mga customer ang nagiging sira ng washing machine. Hindi mo kasi pwede siyang ipasagot sa customer. Kasi once na pinasagot mo sa customer yung naging sira niya, hindi na uulit yun. Doon kami na gano'n na parang, ano kaya, tuloy pa natin to kasi parang lugi tayo eh. Ang problema sa washing machine, naisipan nila ng solusyon. Imbis na lagi nagpapaayos sa repair shop, inaral nila ng kapatid niyang si Fortunato ang pag-aayos nito. Talagang pinag-aralan namin siya kung paano magkumpuni ng sarili. Ay nung matuto naman kami, medyo umaangat din yung, yung sales namin, yung benta namin. Kaya tuwing nasisira ang washing machine, no sweat nang inaayos ito ni na Christian. Kaya good choice na iisang brand at model ng washing machine ang binili nila para pare-pareho rin ang paraan ng pag-aayos pati na ang pyesa na ginagamit at pinapalitan. Dito na nagsimulang magtuloy-tuloy ang magandang ikot ng negosyo ni Christian. Nakilala na ang negosyo niya sa loob at labas ng kanilang barangay. Nagtaas na rin sila ng kaunting rental fee pero free pick-up naman at delivery. Kahit nga minsan, medyo malayo talaga. 1 kilometer to 2 kilometer talaga nakakapag-deliver kami. Kaya naging siya, 150 hanggang 250, depende sa location. Pagka-deliver po ng washing machine, ayun, babayaran na rin po siya. Masabi kami nagre-rent, madali siyang makontak. Yung presyo naman po niya is okay naman po kasi maghapon siya. And then pag gusto mong gumamit paggabi, may panggabi din po siya. Since nasira yung washing namin, siya yung naisip ko na pagrentahan ng washing machine. Since 2022 pa matagal na, tapos weekly, every maglalaba. Nakitulong talaga lalo sa mga mamis na katulad ko. Abot kaya talaga, sulit. Hindi lang customers ang natutulungan ni Christian, pati ang iba niyang kamag-anak, napapagaan din ang buhay. Minsan kinukuha ko nga sila pagka kulang ako sa tao, taga-repair, mga taga-deliver. Tsaka yung kapatid ko, ayan, kami dalawa talaga magkatulong din. Sinisigurado rin nila na laging in good condition ang mga washing machine sa pamamagitan ng daily maintenance check. Tuwing weekdays, 10 to 15 washing machine ang naparerentahan nila. Tuwing weekends naman, umaabot ng 20 at kung minsan, narerentahan pa lahat ng 30 washing machines nila. Kaya naman, humahalimuyak sa bango ang kita ni Christian. Malinis na 40,000 to 50,000 pesos ang income niya kada buwan. Parang bula na ring dumami ang kanyang mga negosyo. Nariyan ang repair shop na itinayo noong nakaraang taon, pati na rin ang printing shop business at pagtitinda ng native wallis, tambo at kalandi uling. Ang blessing sa buhay ni Christian, pinapaikot niya rin sa kanyang pamilya. Noong una, isa pa lang yung tricycle namin na ipanindi-deliver. Ngayon, 4 na yan na pinandi-deliver namin. Meron kami sa Calamba, sa Los Baños, saka sa Bae. Nakapagpatayo na rin ako ng bahay. Nakatulong na rin ako doon sa kamag-anak ko sa ate ko, sa Masbate, na tinuruan ko din na magpa-rental ng ganyan. Kaya ngayon, meron na rin kami rental doon sa ate ko naman. Para sa mga nangangarap magnegosyo, heto naman ang mga payo ni Christian. Para sa akin po, ang pagnenegosyo po kasi hindi talaga siya biro. Kasi ako talaga nagsimula din talaga from the scratch talaga. Pag nag-umpisa kayo, tuloy nyo. Huwag yung susukuan. Kasi darating at darating talaga na mag-struggle ka talaga. Pero huwag yung susukuan kasi doon ko makikita ang determinasyon mo talaga sa paghahanap buhay. Uti-uti mo rin naman siya makukuha. Hanapin mo yung problema at hanapan mo ng solusyon. Lahat ng problema may kaakibat na solusyon. Matuto mula sa kinakaharap na dagok para ang tagumpay siguradong tumbok. Madaling lutuin, saka laging bida sa handaan. Mura, mas masarap kainin, lalo't mainit. Ika nga pampaba ng buhay. Pansit Canton, Bihon, Malabon, Palabok, Miki, Sotanghon at kung ano-ano pa. Name the pansit and we have it. Yan kasi ang patok at all-time favorite comfort food ng mga Pinoy. Sa Tansa, Cavite, hindi lang basta typical na pansit ang ino-offer ng 67 years old na si Tatay Johnny. Imbes kasi na noodles, toge, o mga bagong tubong munggo ang ipinapansit nila. Confirmed na masarap at mabigat sa tiyan kaya nakakabusog. Ito po na-discover ng lola ko. Magkapatid sila noon nagpunta ng Nabotas, Malabon. Ang nakain lang ng pansit, dry. Kapag uwi ng magkapatid, nag-isip sila ng kung paano magiging hindi ganun ka-dry.
Aksidente lang daw ang pagkakagamit nila ng toge dahil nagkaroon ng kakulangan sa supply ng noodles noong 1934. Naubusan sila ng noodles. Nag-isip yung magkapatid kung anong pwedeng i-alternate dun sa noodles. O naisip nila, toge. Inilalako raw ng kanyang lola sa estasyon ng tren ng pansit kaya tinawag itong pansit estasyon. Ipinamana raw ng lola ni Tatay Johnny sa kanyang ina ang pansit recipe na gamit niya ngayon sa pagluluto. Sa pansit estasyon, gumagamit sila ng toge. At karaniwang noodles naman sa pansit luglog. Tinawag nila to na pansit luglog kasi yung noodles iniluluglog sa tubig. Inspirasyon daw ni Tatay Johnny ang kanyang nanay sa pagpapatakbo ng negosyo. Ako naging empleyado ng bangko. Namatay nga ang tatay ko, so walang makatuwang ang nanay ko. So naisip ko na nung ako mag early retirement. Kahit marami na raw silang kakumpetensya ngayon, tiwala raw siya sa kalidad ng kanilang produkto. Dumami yung mga nagtitinda ng luglog. Pero sa akin naman, magsipag ka lang naman eh. Kapag ako natikman ng iba, yung luglog mo, pag nagusto niya, babalik at babalik sa iyo. Sinisikap daw nilang hindi maiba ang lasang tumatak na sa kanilang mga suki. Kung ano yung lasa na inano ng lola ko na nakalakihan ng mga taga rito, yun pa rin, minentain namin yun, yung timplang yun. Sa savings daw ng nanay ni Tatay Johnny galing ang 5,000 piso na ipinuhunan niya sa negosyo. At dahil sa tuloy-tuloy na pagtangkilik sa kanilang produkto, bawi agad ang puhunan at di natulog lang sa pansitan. Pinag-usapan namin magkakapatid na kung sino ang pwedeng magtuloy. So ako inalok ng kapatid kong panganay. So sinabi ko, okay, sige, tutuloy ko. Para lang kako yung legacy ng natin magtuloy-tuloy. Dahil sa legendary pansit ni Tatay Johnny, kumikita na siya ng 4,000 hanggang 10,000 pesos kada araw. Itong luglog, ito yung pinagpaaral sa amin ng magulang namin. Yun ang pinagpapasalamat namin sa lola namin na dahil nga kumbaga sa naipasa niya. 30 hanggang 50 pesos ang benta ni Tatay Johnny sa ipinamanang sarap na pansit estasyon. Present pa rin sa kanilang tindahan ang tradisyonal na pansit luglog. Kesong puti na sila mismo ang gumagawa, na perfect partner daw ng monay o panderasyon kung tawagin. Break muna tayo. Punta muna tayo dito kay Tatay Johnny. Magpapaturo tayo dito sa kanyang negosyo dito sa Tansa, Cavite. Kapag ka-toge, inaho yung istasyon. Sige kung tansyahin nyo lang. Iyan. Kunti pa, lagyan pa konti. Iyan. Tapos ito ng mantika. Lalagyan ba ng laman? Kahit nalagyan nyo ng laman o ano. Yan. Ito na. Palabok na. Anong yari, itong mga laman nito? Yung palabok ko, marami yung sahog yan. Andyan yung secret ingredient. May hipon. Itong tinapa na. Tapos sunod ito. na propek. Ito, propek. Robot si Jaron. Tapos si Charon. Apo, yun ang bawang. Bawang. Tapos yung tiyang. Itong Ito. yan. Kaya okay na ho. Tsaka lalagyan na lang ng itlog. Itlog. Yun. Kamyes na. Ano ba sa inyo? Isa pang tabako. Payat. Yan! Tamo! Nakatay dyan, ikaw na. Marami nakapila. Pagka-try natin yung pambansang breakfast daw ng mga taga-Tansa, sabi ni Tatay Johnny. Ito ay toge. Yan. Alam mo, ito hinahanap ko lasa ng pansit luglog talaga. Sarap. Ang sarap ng sauce. Ang sarap. Ang lasa-lasa. Madali lang naman. Kaya lang, syempre sa dami nang nagbumibili, kailangan mabilis yung kamay mo sa pag-aray. Kasi hindi lang isa-isa bili. Minsan, 4, 3. Pwede ka mababa ata 3, 4 na ng balot nung kanyang bumibili. Saka ang ganda ng balot tayo. Hindi siya yung typical na nakakasira sa environment. Okay yan. Simo kanya. Dahon ng saging. Environment friendly. So, Johnny, thank you so much. Nakakatuwa yung experience. Sobra ako natuwa kasi nga sabi ko parang bihira ka na makakita ng mga ganun. Authentic.
Hindi siya maalat, hindi rin siya matabang. Talagang masarap at saka pasok sa panlasa mo. Paborito ng apo ko to eh. Saka ng misis ko. Kaya lagi siya nagpapabili. First time mo makakatikim nito, so try natin. Bukod sa vloggers na malaki ang naitulong sa pansita ni Tatay Johnny, Extra klasa niya. magandang relasyon sa customers ang susi para balik-balikan ang inyong negosyo. Kompletos recados, hindi minenos. Kung kayo bibili luglog, tingnan yung binibili ninyo, quality ng binibili ninyo. Dahil malaking tulong daw ang negosyo sa kanilang pamilya, gusto ni Tatay Johnny na maipagpatuloy pa ito ng kanyang mga anak. Kinakailangan merong magtutuloy ng negosyo to. Eh yung anak ko, since na ang kinuha niya ay HRM, so ugma siya dito sa luglog to. Mahalaga ang sipag sa pagnenegosyo para kay Tatay Johnny kaya may payo siya sa mga gustong magsimula. Sipag, tiyaga. Kapag nag-e-enjoy ka sa negosyo na pinili mo, hindi mo alintana kung may edad ka na o napapagod ka. Masarap ang pakiramdam kapag ka ikaw at the end of the day, ubos yung paninda mo, ibigay mo yung serbisyo na para sa kanila. Pagbutihan mo yung negosyo mo, kung pwedeng pasarapin mo pa. Ang pansit pampahaba raw ng buhay, pero pwede rin gawing all-time negosyo. Basta sumasabay sa mabilis na usad ng panahon at hindi naiiwan sa pansitan. May pera sa basahan, bakit kanyo? Sa isang workshop sa Marikina, tuturuan kang gumawa ng sarili mong basahan. But let's make it social. Rug tufting ang tawag dito. Dating hobby lang ni TJ na ngayon ay patok ng negosyo. Pinaka-minimum namin nasa 5 digits, pero umaabot siya ng 6 digits pagka peak season. Dito sa Marikina, may isang workshop kung saan mararanasan mo raw gumawa ng basahan. But it's not your ordinary basahan. Ito ang rug na may design depende sa gusto mo. Social na basahan to, mga mare. Pasok na date idea, banding ng barkada, o fun activity para sa mga kids. Ang rug tufting, gumagamit ng baril o tufting gun para mailagay ang makukulay na yarn sa tela para makabuo ng design ng rug na napili mo. Nakaka-curious naman? Sige nga, subukan nga natin yan. Alam mo, isa sa mga gusto kong gawin kasi nananahi eh. Kaya, kung hindi ako makapanahi sa makina, dito na lang natin idaan. Para action star eh. Galing. Nakakapagod, mabigat yung barel. Maganda palang exercise sa braso. Wala na akong yarn! Masaya. Parang gusto mong magkaroon ng ganito sa bahay. Kaklase ko ngayong araw sa workshop, si Melrose na taga-Kainta. Ang design na napili niya, ang mukha ng fur baby niyang si Tina. Kasi namimiss ko na siya and ito yung way ko para alalahanin yung memories namin together. Ang pinakamamahal niyang alaga kasi pumanaw na noong nakaraang buwan. Napunta po sa akin si Tina nung COVID during pandemic, so 4 years ago na po. So nakakatulong sa akin itong pag-rug kasi na-divert yung attention ko and also kasi dahil si Tina yung ginagawa ko, nag-bring back yung memories namin together, yung pagsasama namin before po siya mawala. Siguro ito rin yung way ko para kahit papano is hindi na ganun malungkot kasi nga si Tina pa rin yung nagiging inspiration ko sa paggawa ng rug. Ayan. Alam mo, masaya siya, nakakalibang at dito may maano sa'yo, yung stability ng paghawak mo, yung focus mo, kasi may mga
dapat may masusunod mo yung iba-ibang kulay. So, dapat hindi mo siya tatamaan. So, nakafocus ka, nakakonsentrate ka, tapos yung firmness ng paghawak mo dito. Dahil medyo mabigat din yung barrel, hindi siya magaan. Tapusin na natin to. Tama na yung tanong. Ang kalalabasan ng mga rag na ginagawa namin, makikita nyo mamaya. Bayos. Nung pandemic kasi parang walang ginagawa. So nanonood lang ako ng mga YouTube or mga TikTok. So nakita ako ng nag-rug topping doon. Then nagka-interest ako and then bumili ako ng isang set. Kaya siya naging parang hobby ko nung pandemic. And then may nakita din akong isang video sa YouTube na merong workshop na katulad nito sa ibang bansa. So naisipan namin na ba't di siya dalhin dito sa Pilipinas. From hobby to business, real quick. July 2023, opisyal na binuksan ni TJ ang negosyo. Nung nagsisimula akong mag-try ng rug topping, sobrang mahal para mag-start kasi sobrang mahal nung buong set niya. Kaya naisipan namin na what if meron din nung parang workshop na makapag-try ka ng mura lang. Tapos hindi mo naman siya kailangang parang i-pursue, parang isang beses lang na experience na hindi mo na kailangang gumastos ng malaki. Ang problema lang, hindi matao sa pinagtayuan nila ng pwesto. Yung pwesto kasi namin hindi siya ganun ka-accessible. Sa Marikina kasi kami, so kailangan dayuhin talaga compared sa mga ibang workshop na nasa mall or nasa Cubao or gitna na sobrang accessible sa tao. Kaya bilang solusyon, sumusubok sila ng ibang mga paraan para kumita ang negosyo. Hindi lang kami nag-stay sa isang business model or yung source of income. Kung walang customer or walang student, meron pa rin kami pagkakitaan. Nagko-customize kami ng mga rugs. Upuan na gawa sa rug and mirror and other types of rugs na pwedeng ibenta. Pero kahit na kailangan sadyain ng pwesto, marami pa rin ang dumadayo para masubukan ang rug tufting experience. Ang target kasi namin sa isang linggo is 20 to 30. Tapos pagka peak season, kaya siyang umabot ng 30 to 50. Pagka mga Valentine's, mga Burr months. Kaya naman ang kita. Bali, umabot kami pagka mga normal season, yung hindi peak, ng mga 5 digits a month. Or pagka peak season, kayang umabot ng 6 digits a month na net na. So dati kasi ako gumagawa ng lahat. Mali pala yung ganun na mindset. So ngayon, dinededicate ko na siya sa ibang tao. And then, time management lang naman. Parang sa umaga, sa work. Then pagkagabi, dun ko inasikaso yung mga business na related na mga bagay. Dahil sa sipag ni TJ, mas magaan na raw ang buhay nila ngayon. Nakapagpundar kami ng bahay. Nakakatulong na ako sa suportahan ko ng kapatid ko, yung magulang ko, pati yung mga lolo't lola ko. Hello po, ako po si Dennis and today I will teach you po paano gumawa po ng rug here in Ocraft. Una po, maghahanap tayo ng design at i-drawing po sa ating canvas. Kapag nagtatufting, kailangan lagyan ng pressure ang baril para kumapit ng mabuti ang yarn sa tela. Kapag napuno na ng yarn ang design, lalagyan na ito ng glue para hindi matastas ang mga yarn. Kapag tuyo na ang glue, lalagyan ng spray adhesive at saka ididikit ang backing cloth na magsisilbing ilalim ng rug. Para sa finishing touches, gugupitin ng tela at aahitin ang sobrang yarn. At ito na, mayroon na tayong finished product. Nagkakahalaga ang workshop ng 2,999 pesos hanggang 9,499 pesos, depende sa laki ng rug na gagawin. Gusto niyo na bang makita ang rug na gawa ko? Habang ang kay Melrose, ano sa palagay niyo mga kapuso? Pasado na ba? Yes, it is highly recommended po talaga, lalo na sa mga katulad kong fair parent na dumadain sa pagluluksa. Outlet siya in a way na ginagawan mo ng memories, bagong memories yung aso mo na kahit wala na sila here sa mundo po is merong mga souvenirs na pwedeng gawin sa kanya. Dapat yung gagawin mong business is passionate ka or mas maganda nga kung hobby mo siya tapos i-turn mo siya into business. Kasi kung sa ganun, hindi mo siya ma-feel na nagtatrabaho ka. And then, masaya kang gawin yung bagay na yun.
Sa pag-iisip ng sisimulang negosyo, simulan mo sa gusto mo. Dahil malay mo, magustuhan din ito ng ibang tao. Aksidente mang nadiskubre ng lola ni Tatay Johnny ang kakaibang twist ng kanilang pansit. Long-lasting naman ang effect nito dahil hanggang ngayon, patok ang kanilang negosyo. Dahil sa kagustuhang kumita, ang dating hobby lang ni TJ, nagawa niya negosyong kakaiba. Ngayong masaya na siya, may malaking kita pa. Kung hindi dahil sa pagrenta ng tiyahin ni Christian ng washing machine nila, hindi niya maiisip ang potensyal niyang kumita. Kaya huwag mawala ng pag-asa, darating din sa inyo ang magandang business idea. Kaya bago man ang halian, business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, 11:15 na tayo ng umaga, mga kapuso. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.